Bismillah, alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa yung mga tanda ng fi'il, inshallah, dumating na tayo sa ta'ut ta'nif, as-sakina. Sa yung fi'il, ito na yung mga verb. Isim, noun, yung mga huruf, preposition, pero depende nga, no? Kasi ang mga huruf sa Arabic, yung nga, kapag nadikit ito sa isang isim, maaring magbabago yung kahulugan niya kapag ibang harf ang ginamit. Parang mga phrasal verb sa English, ba, standing on, standing in, mga ganung bagay. So meron mga palatandaan yung fi'il. So bukod doon sa logical na palatandaan nito, na kapag walang katangian ng isim, ay maaring fi'il. O ibig sabihin, kapag walang katangian ng isim at harf ay maaring fi'il, so meron ding mga tanda na liban pa rito. Yung qad, ibig sabihin, halimbawa yung qad aflahal mu'minun, o dun sa ikama, qad aqamatis salah. Yung sin, yung sample nga natin, wasayujannabuhal atka, at sawfa, wala sawfa yarda. Pareho itong mangyayari sa future. Near future, sin, at distant future, sawfa. At ngayon naman, inshallah, ta'ut ta'nif, as-sakina. Yung ta na sukun na inilalagay sa dulo ng mga salita. Ta siya na sukun na inilalagay sa dulo ng mga salita. So dito, wa qawluhu ta'ut ta'nif as-sakina. Ta'nith, ibig sabihin ng ta'nith, untha. Ibig sabihin nagdudulot na ito ay magiging muannath. Muannath, pambabae. Sa English, feminine. Kabaligtaran ng masculine, panlalaki. Ano yung panlalaki sa Arabic? Mudakkar. Muannath, pambabae. As-sakina, ibig sabihin ng sakina, maririnig dito palagi. Sakina, ibig sabihin may sukun. Kaya sa tajwid, yung ahkamu nunus sakina, yung mga idgam, idhar, ikfa, iklab, yun ay dulot ng nun na merong sukun. Ito man ay nun mismo o tanwin na an-in-un. So sinasabi, ta'ut tahnithu as-sakinati ihtirazan min gayri as-sakina. Fa inna ta'at ta'nith ghayra as-sakinati laysat min alamatil fi'il. So ito'y hindi tumutukoy sa mga walang sukun. Dahil ang ta na hindi sakin o merong haraka a, i, u, halimbawa ang dulo ng salita tatitu o tantintun, hindi yun sakin na. Halimbawa, hadihi syajaratun. Hadihi syajaratun. Ano ibig sabihin nito? Ito ay puno. Bakit hadihi? Pambabae. Panlalaki yung hada, pambabae hadihi. At palatandaan na ang syajara ay pambabae, yung ta, almarbuta. Itong ta, yung bilog na mayroong dalawang tuldok sa taas. Yan, pambabae yan. Lahat ng yan ay pambabae. Liban na lang sa ilan, mangilan-ngilan na mga salita na pwede ring applicable sa lalaki. Hadihi syajaratun. Ito ay puno. Tapos sumunod na sample, hadihi bakaratun. Ano ito? Hadihi bakaratun. Ito ay baka. Bakara, ibig sabihin baka. Hadihi bakaratun, ito ay baka. Ngayon, hindi hada ang ginamit dito. Hadihi kasi feminine ang noun na ginamit. Feminine. Regardless, kung lalaki man o babae yung puno o yung baka. Basta kung sa grammar, kasi maaring sinulat lang bakara pero lalaki naman pala yung baka. Toro. O yung puno, pwede rin naman may lalaki tsaka babaeng puno, di ba? Yung papaya, mayroong lalaki tsaka babaeng puno. Pero grammatically, hadihi. Kasi mayroong taol marbuta.
Yung nga, hadhi ta'u ta'nis. Etong ta'ul marbuta na ito, actually ay may tuturing na ta'u ta'nis. Kasi kapag nandyan siya, makikilala mo na ang salita ay pambabae, feminine. Kasi pwede mo rin ngang sabihin, syajarun, syajar, pwede. O bakar, pwede rin. So ito magiging hada. Hada syajarun, hada bakarun, pwede. Pero dito hadhi, kasi ito ay ta'ut ta'nis. Ang ta'ul marbuta na ito pareho, ay parehong ta'ut ta'nis. Walakin gayro sakin, pero hindi ito ang tinutukoy na palatandaan na ta'ut ta'nis na sakina, na palatandaan ng fi'il. Kasi ito, hindi naman siya sakina kasi merong sa dulo. Ta'ut ta'nis ito, na hindi sakin pero maaaring palatandaan siya ng isim na pambabae. Pero hindi siya para sa fi'il. Kasi nga walakin gayro sakina, hindi ito sakina, wala itong sukun. Idan, syajaratun la naqulu innaha fi'lun. Kaya itong dalawang salita na ito, syajara at bakara, itong syajara na lang halimbawa. Noun ba ito o verb? Noun siya, hindi siya verb. Kasi unang-una may palatandaan, an-in-un, at dito, bakit hindi siya verb? Kasi wala naman siyang, sinasabi nga dito, wala siyang nun, wala siyang na ta'nis na sakina, na may sukun. Lianna ta at ta'nifi gayro sakinatin. Dahil lang ta at ta'nis dito ay wala namang sukun. May haraka, syajaratun. At doon din sa bakaratun, la naqulu fi'lun. Hindi ito fi'il, lianna ta at ta'nis gayra sakina. Dahil ang ta at ta'nis dito ay walang sukun. Walang sukun. Sa dito halimbawa, Surah Ad-Dariyat verse 29. Qala hada rahmatum min Rabbi. Qala hada rahmatum min Rabbi. Sinabi niya, ito ay habag mula sa aking Panginoon. Ito ay habag mula sa aking Panginoon. Yung salitang rahmatun, ito, salitang rahmatun, laysat fi'lan, hindi ito fi'il. Kasi alam natin din naman, agad-agad, yan ay isim kasi dahil dun sa an-in-un, rahmatun. Pero isa pang tanda na ito ay hindi fi'il, lianna ta' ta'nis gayra sakina. Ang ta'o ta'nis dito na ta'ul marbuta, yung bilog na mayroong tuldok na dalawa sa taas, na this time ganitong hugis niya, kasi nakadugtong siya doon sa mim. Dito kasi kaya siya bilog na bilog, sa syajara at bakara, kasi nakahiwalay siya. Kasi sa Arabic, mayroong mga letra na hindi pwedeng dudugtungan pagkatapos nito. Di ba? Alif, dal, ra, zay. Hindi siya pwedeng dudugtungan pagkatapos nito. So, yun ang dahilan kung bakit bilog ang ta'ul marbuta dito. Sa syajara at bakara. Pero dito sa rahma, ang ta'ul marbuta ay ganito yung shape niya. Nakadugtong siya sa mim. Kasi yung mim pwedeng dudugtungan. Sing rahmatun laysat fi'lan. Ang salitang rahma ay hindi fi'il. Lianna ta'at ta'nifi gayru sakina. Ang ta'at ta'nif dito ay walang sukun. Idan, lil fi'li arba'u alamat. So dahil dito merong tanda na 4 ang fi'il. Wa hadhil alamatu fiha ma yakunu lil madi wa minha ma yakunu lil mudari'i wa minha ma huwal mushtarikun. So sa mga fi'il,
ang mga fiil, ang mga verb, maaring past tense, nangyari na noon. Sumulat siya. O nangyayari ngayon, nagsusulat siya. O sumusulat siya. Yung tinutukoy ditong mga tanda na 4, ay pwede siya magiging tanda tungkol sa madi, nangyari noon, o mudari, nangyayari ngayon, o mangyayari sa hinaharap, o maaring mushtarik o mushtarak, maaring nangyari noon o nangyayari ngayon. Fata'u ta'nith as-sakina takhtassu bil madi was-sin was-sawfa takhtassu bil mudari wa qad tadkhulu alal madi wal mudari. So 4 yun, di ba? Ang ta'u ta'nith palagi ay tumutukoy sa madi, sa nakalipas. So ni-sample natin kanina, sumulat siya. Aning sumulat siya sa Arabic? Kataba. Pero ang kataba na ito, sino ang gumawa nito? Lalaki o babae? Lalaki. Pero kapag babae, katabat. Yun ang ta'u ta'nith as-sakina. Yung ta na yun doon sa katabat. Lahat ng fiil na madi, na mudakkar, panlalaki, mufrad, singular, pag nadagdagan ng ta na ganoon, nagiging babae ang gumagawa. Nagiging babae ang gumagawa. Ano sa Arabic yung naupo siya, umupo siya? Jalasa. Pero lalaki ang gumawa nun. Pero babae ang umupo, paano? Jalasat. Dinagdagan lang ng ta at ta'nith as-sakina. Nag-aral siya. Ano yun? Nag-aral siya? Darasa. Nag-aral siya, darasa. Pero lalaki yun. Pag babae, darasat. Ganun lang. Lahat ng fi'lu madi na mufrad at mudakkar, dadagdagan lang ng ta'u ta'nith, magiging babae na ang gumagawa nito. Pero ito nga ay special lang, takhtassu bil madi. Madi, ibig sabihin past tense. Pero ang sin at sofa, takhtassu bil mudari. Special lang ang sin at sofa sa present tense. Kasi ang present tense sa Arabic, pwedeng ngayon at sa darating pang panahon. Kasi sa English, ang present tense iba pa sa future tense. Pero technically sa Arabic, kapag nagkaroon ng sa at sofa, actually ano na ito strictly speaking sa English grammar, future tense ang merong sin at sofa. Halimbawa, balik tayo doon sa kataba. Di ba kataba sumulat siya? Ngayon, paano sa Arabic yung sumusulat siya? Yaktubu, sumusulat siya. Yaktubu. Sumusulat siya, yaktubu. Yung yaktubu para maging babae, hindi mo yung daragdagan ng ta'u ta'nith sa dulo. Wala na, kasi past tense lang ang ta'u ta'nith. Ang kataba lang ang pwede mong dagdagan. So pwedeng mangyayari sa yaktubu para maging babae ang sumusulat ngayon. Yung unahan niya na ya, magiging taktubu. Magiging ganon, taktubu. Pero, hindi siya magiging yaktubut, hindi. Yaktubu talaga siya. Hindi siya madudugtungan sa dulo para maging pambabae. So yung yaktubu, dugtungan natin ng sin at sofa sa umpisa. Sa yaktubu, isusulat niya. At sawfa yaktubu, isusulat din niya. Pero nga lang, ang sa yaktubu, near future, maring maya-maya, isusulat na niya. At sawfa yaktubu, distant future, maaring mamayang gabi pa o bukas, o susunod na taon. Ganoon. So kapag sin at sawfa, pwede itong sa English, kung sa English, future tense. Yan ang palatandaan ng future tense. Pero yung qad, ang qad ay maaring madi at mudari. Maaring ito ay
past tense o present tense, yung kad. Yung kad, watakunu kad fi awwalihi as-sinu was-sawfa. Watakunani fi awwalihi ta'nith sakina watakunu fi akhirihi. So yung kad, maaring mangyayari na nangyari ito bago pa mabanggit yung verb. O nangyari ito kasabay nung kung paanong binabanggit yung verb, o maaring bago pa ito. So dito, ay hindi na nagbigay ng example. So tinutukoy dito kasi yung kad. So pwede nga siyang past tense at pwede siyang present tense. Halimbawa, sinabi, kadbat, kadmata. Alam niyo yung mata? Mata, no? Namatay. Namatay siya. Kadmata. Namatay siya. Pero pag sinabi mong kadyamut, maaari siyang mamatay. Posible siyang mamatay. So yung kad, maaring past tense, maaring present tense. Kadmat, namatay na siya. Past tense. Kadyamut, maaring mamamatay siya o maaring mamamatay na siya. Ganong kahulugan. Present tense. O yun nga, sa kahulugan din kasi sinabi, di ba, maaring yung kad tumutukoy sa nangyari noon, kasabay na nangyari ngayon o mangyari sa hinaharap. Kasing kadyamut, maaring mamamatay siya ngayon mismo o sa darating panahon. Maaring ganun ang kanyang konteksto. Alhamdulillah. So ito yung ta'u at ta'nith. Ngayon, yung mga palatandaan ng harf, inshallah, singitan natin ito. Yung harf, sa maaring ang ito ay maiintindihan natin sa English bilang preposition, o yun nga, kung madidikit ito sa anumang fiil, maaari ito magiging phrasal verb sa English. So sinabi nga, alamatul harf, mga palatandaan ng harf. Thumma qala, sinabi ng author ng Al-Ajrumiyah, si Ibn al-Ajrum, wal harfu, ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Ang harf, by process of elimination, kung wala siyang katangian ng isim at wala siyang katangian ng fi'il, automatically harf yun. Wala nang pang-apat na uri ng salita o parts of speech sa Arabic. Yung nga sinasabi ko, mas pinasimple ang grammar sa Arabic kung ihahambing sa English. Na technically, mas madali nga matutunan ang Arabic kaysa sa English, sa totoo lang. Yun nga lang, kasi tayo, mas na-expose tayo sa English. Yung pinapanood natin balita, English. Facebook, English. Pelikula, English. Mas na-expose tayo sa English. Pero kung sa grammar, mas simple ang grammar ng Arabic na technically madaling matutunan. Kaya nga kailangan nyo expose ang sarili ninyo sa Arabic. Magbasa kayo ng magbasa ng Quran. Okay? Kahit anong turo ko rito, 10 taon ako magtuturo sa inyo, hindi naman kayo nagbabasa ng Quran. O hindi naman kayo nagkakabisado ng mga vocabulary. O hindi kayo nagbabasa ng mga libro sa Arabic, hindi ninyo ito matututunan. Hindi ninyo ma-appreciate kasi wala kayong paggagamitan. Gamitin ninyo. Kahit meron kayong baril, 10, 100 yung baril nyo, hindi nyo naman pinapaputok. Hindi nyo tatamaan yung kahit malapit na target. Kailangan ninyong gamitin. Magbasa kayo ng Quran. Okay? Magbasa kayo ng Quran. Kung may bakanting oras, magbuklat ng Quran. Hindi nakatulala. Kung bad trip kayo sa magulang nyo, magbasa kayong Quran. Hindi yung nagmumukmuk lang kayo kung saan-saan. Magbasa kayo ng Quran, inshallah.
So kung hindi fi'il at hindi isim, automatically harf yun. Harf. Pero syempre, may mga magkakatulad ng spelling eh. Bawa isim at fi'il magkatulad ng spelling. Halimbawa, yung man nun, parang spelling, parang katulad ng spelling ng min. Pero syempre, yung man nun, panunumbat, alam mo na yun ay isim dahil sa, yung an-in-un, yung tanwin. Tapos, merong magkatulad na spelling, yung Ali na pangalan, Aliyun, at yung ala na harfujar. Pero alam natin na yung Aliyun ay isim. Kasi anong palatandaan? Yun din, tanwin, an-in-un, Aliyun. Ganon din. So, pareho silang spelling, pero magkaiba sila ng uri. Dahil doon sa presence ng mga palatandaan ng isim. So nga, kullu kalimatin, ta'ridu alayha dalil al-ismi, wala takbaluhu, wa ta'ridu alayha dalil al-fi'li, wala takbaluhu, fayya harfun. So naman daw salita na wala itong palatandaan ng isim. Ibig sabihin, dinudugtong dito yung mga, o sinasangkot dito yung mga dalil ng isim. Halimbawa, ina-analyze mo pa lang siya. Pero wala naman siya palang ganito. Kung hindi siya isim nga o fi'il, siya ay harf. Fal harfu, ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. So, isa sa mga kahulugan ng harf. So bukod pa yung mga harfu jar ha, yung tinutukoy dito na harf, liban pa sa harfu jar, kasama na sila doon. Kasi yung harfu jar, isiningit lang siya doon sa pagtalakay sa isim, kasi yung harfu jar, palatandaan ng isim. Pero marami pang ibang harf. Marami pang ibang harf. So anumang hindi isim at hindi naman fi'il, yun ay harf. So sinasabi ni Al-Hariri, yung isa pang grammarian, fi mulhatu al-i'rab, sa kanyang mulhatul i'rab, wal harfu ma laysat lahu alama. Ang harf ay anumang wala itong anumang tanda. Tanda ng pagiging isim o tanda ng pagiging fi'il. Fakis ala qawli takun allamahu. So kung kung magkakaroon ng analogy sa kanyang sinasabi, kumbaga kung ito ay mayroong isa sa mga katangian ng harf o isa sa mga katangian ng harf, kung ito ay nagdaragdag ng kahulugan doon sa salita, sa sinabi niya, bagaman wala itong palatandaan ng fi'il at isim, yun ay harf. Yun ay harf. At ang literal na kahulugan ng harf, letter. Kumbaga, yun lang talaga siya. Hindi siya salita na mayroong conjugation. Yun din. Kasi yung conjugation na sinasabi ko, yung kataba, pwedeng maging katabat, pwedeng maging yaktubu. Yung fi, wala. Yung ala, wala. Yung min, wala. Tapos sa mga isim naman, anong pwedeng mangyari sa isim? Magiging feminine, di ba? O magiging masculine, magiging pambabae o panlalaki. Ano pa pwede mangyari sa isim? Maging singular, maging dual, at maging plural. Ang harf wala. Walang ganon. Walang harf para sa tatlo o dalawa o isa. Yun na talaga siya. Hindi siya nagbabago. At yun nga, ang mga harf ay tinatawag sa Arabic na mabni. Mabni, ibig sabihin, yun na talaga siya. Hindi na siya magbabago. Unlike do sa Mu'rab, pwede siya magkaroon ng i'rab, pwedeng magkaroon ng conjugation, pwede magbago-bago itsura niya na nagkakaroon siya ng ibang kahulugan. Pero yung harf, yun talaga siya. Pag sinabing fi, yun na siya nasa loob. Maaari lang siya magkakaroon ng pagbabago na parang phrasal verb sa English, pero yun na talaga siya. Fi. Sa loob o may kinalaman sa. Paida wajadta kalimatan
Aradta alayha alamat al-ismi fama kabalat, wa aradta alayha alamat al-fi'li fama kabalat fahiya harfun. So inulit lang, kapag ito ay sinasangkutan ng anumang palatandaan ng isim o fi'il pero hindi niya tinatanggap, ito ay harf. Kasi pwedeng katulad ng binanggit ko kanina, pwedeng may kamukha siya na isim o fi'il, pero kung wala siya ng mga palatandaan ng isim at fi'il, hindi siya isim o fi'il, bagkus siya ay harf. Yun nga, faida qala qailun, kapag sinabi ng isang nagsasalita, kayfa taj'aluna alamat al-harfi adamiyatan wal alamatu alamun labudda an yakuna amran wujudiyan. So paano daw ba na matutukoy ang tanda ng harf? Dahil sa absence o presence ng anumang bagay o palatandaan. Adamiyatan, ibig sabihin absence. Wujudiyan, presence. So yung sagot, annahu idha kana shay'u maksuran, sahha an takuna al-alamatu adamiyatan. Fahuna alamatul ismi kada. Wa alamatul fi'li kada. Walladhi la yadkhulu fi alamati hada wala hada sara ma'luman. So nga kung yung tanda nito ay adamiyatan, so ito ay maaring magiging tanda ng isim. Technical lang ito na pero i-simplify na lang natin. Kapag wala siyang tanda ng anuman ng fi'il o isim, yun nga ay harf. Kasi adamiya, tanda ng adamiya, na dahil dito siya ay magiging ma'lum, kilala na siya nga ay fi'il. Kumbaga sa logic, kung walang tanda ng fi'il o isim, yun ay automatically harf. Qalu, sinasabi, manadiru dalikal jim wal ja wal kha thalathatu hurufin kitabatuha wahida. So meron daw 3 letra na magkakamuka. Yung jim, yung ha, at yung kha. Tatamayazul jimu bin nuqtati min al-asfal. Ang jim ay nakikilala sa tuldok nito sa baba. Wal kha'u bin nuqtati min al-fawq, min fawqin. Yung tuldok sa taas, yun ang kha. At yung ha, laysa laha nuqtatun. At yung ha naman, wala siyang tuldok. Idan idha wajadna suratan salihatan lil jimi wal ha'i wal kha'i lakin laysa fiha alamatu hada wala hada wa arafna annaha harfu al-ha. So ito yung sample. Kung halimbawang yung jim na may tuldok sa baba kumakatawan sa isim, sample lang sinimplify ko lang yung paliwanag niya rito. At yung kha na may tuldok sa taas kumakatawan sa fi'il, yung ha, wala siyang tuldok either sa baba o sa taas. Yun ang harf. Ganun ang harf. So ganun siya pinaliwanag. Okay? So wala siyang ganito, wala siyang ganyan, eto siya. Hindi siya lalaki, hindi siya babae. Parang maling sample yun Hindi ba walang taong hindi lalaki at hindi babae. Yun na talaga harf. Yun na siya. Kung hindi siya jim, hindi siya kha, siya ay magiging ha. So ganyan nga. Idan, kullu kalimatin la yaqbalu alamatil ismi wala alamatil fi'li fahiya harfun. So anumang salita na walang palatandaan ng isim o fi'il ay harf. So mashallah dito, natutunan natin pati logic. So dito by process of elimination, so kung magkakamukha ang ganda ng sample, di ba? Yung jim, ha, kha, pare-pareho sila ng itsura. Pero yung jim may tuldok sa baba, yung kha may tuldok sa taas. Yung ha na walang kahit so maihahalin tulad siya doon sa pinagkaiba ng harf sa isim at fi'il. Alhamdulillah. So tutuloy na ito bukas. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.